last week on Triggered. Shoutout po dyan sa mga nanay na nagpapadede sa bingo. Please. Gusto ko lang sabihin, Nay, yung anak nyo sa iba na ho, dumidede. Mga jokes ba nakaka-copyright ba yung mga yan? Ito, curious po ako, meron ba kayong joke na sinulat nyo tapos nagkataon may katulad kayo na ipinaglaban nyo na talaga na akin to, hindi ko to tatanggalin? Ang hirap tumanggap ng bayad after the performance na hindi ka masaya. Ito lang din yung bayad sa inyo ngayon. Ay, salamat. Tapos binawasan mo pa! Naka-trigger! Trigger. Tapos inintroduce pa ako ng hindi maganda, yung parang hindi talaga na-establish na magpapatawa ako. We have a guest speaker. Ako po siguro mabalik ko lang din dun sa cancel culture. Siyempre yung nangyari kay Gold. Oo. How has that affected the scene? Mararamdaman ko na nahirapan talaga ako nung ano na yun. At masasabi ko sa sarili ko, talagang bumobomba ako nun. Pero kailangan ko siyang gawin kasi kailangan yun dahil bayad ako eh. Yung mga host ng Trigger, si Thea, Sean, Mark, gustong sabihin sa inyo na mahahampas kayo ng sawadika. Ano pa ka Thea, no? Mark, ha? Chana, Mark, ha? Ha? Kayo, ha? Cherry Kong Kong, Cherry Kong Kong, Cherry Kong Kong, kwai la. Thank you. Hi mga ka-Triggered! Welcome to another episode of Triggered! Ito, naputol ang usapan namin last episode kaya wag na natin patagalin pa. Kasama pa rin natin dito sa Vault Bar, Green Hills, sina GB at Nonong of the Cool Pals. Mga Yan. Triggered! Eto, nabudol tayo nung last episode talking about yung agawan ng joke, ganun. Ang mga jokes ba nakaka-copyright ba yung mga yan? Or there's no legal... Wala eh. Walang copyright talaga. So parang ano siya, pag lumapit yung comedian sa'yo, sinabi na joke ko yan, then dapat tanggalin mo siya agad. Or mag-usap kayo, ako kasi ginagawa ko na to noon pa, kailan mo sinulat yung sa'yo. So more of personal yung dating. So, pero sa Amerika, pag nagkopya ka, talagang sinusugod sa stage. May nangyari inabot, sinugod sa stage yung comedian. Alam ko si Joe Rogan Si Joe Rogan pa yung sumugod na yun. Kayo po ba naka-experience na kayo na may kumopya ng joke nyo or parang sobrang heavily Oo. inspired? Oo, kaso ang mahirap dito sa Pilipinas, yung pag sinabi mo joke ko yan, yung mga tao, pag lalo na yung sinabihan mo na joke ko yan, eh medyo sikat na o mas maraming totoo. follower, ikaw pa yung sasabihin na hinahatak mo siya pababa, inggit ka lang, gano'n. Hinihiram lang naman eh. Joke lang yan eh. Oo. May mga ganun. Ang madalas sasabihin, kung nadi-deliver naman yan na maganda eh. So ano masama doon? Di ba? Parang Hindi siya ganun. parang kanta. Oo, so Hindi siya parang yun yung... kanta na Pwede mong pwedeng i-cover. Yung mahirap eh, no? Pero di ba nagkakaroon ng ganyan, especially when you're making material? Like, do you guys brainstorm? Like, nagtutulungan kayo? Di ba paminsan na kumukuha naman kayo ng inspiration from each other? Minsan yung support namin sa bawat isa. Minsan pag may nanonood kami or may naisip kami tungkol dun sa joke niya, minsan nagbibigay kami ng kung ano yung pwede niyang gawin. Parang Critique ganun. na lang, critique. Parang ganun, nagtutulungan din kami. Gawin mo to, Gawin mo basta to. Yes, baka madagdag mo pa to or pwede mong dalhin sa ganito. Yun, Pero ganun joke yun niya na yan. yun. Pero joke sa kanya na yan. So, sa amin kasi, pag open mic, mag-open mic ka, tapos after mo bitawan yung new joke na nasulat mo, tapos pag milalapit sa'yo, parang narinig ko na yung joke na yan somewhere else. So, pwede mo na siyang pigilan agad or i-correct doon pa lang sa open mic. Tapos may writing group din, popost mo yung jokes mo doon. Meron na bang may joke na ganito? Kasi minsan, yung mga mabababaw na topic, like, wari, drugs, sex. Mababaw? Ibig sabihin, Madaling So, Baka high, ganun. Hindi, siguro ibang term. Overused. Overused topics like the sex, drugs, ganyan, or relationship, comparison ng babae at lalaki.
So pag nag-isip ka ng joke about that, talagang may chance na may kapareho ka. Kaya the best way to go din talaga is personal experience eh. Kasi ikaw lang naka-experience. Pero minsan nga, personal experience, may kaparehas ka pa. Oh, may mga universal experience eh. Naalala ko yung, nung nagsisimula ako, may joke ko na parang sobrang matanda na ako na parang pag naliligo ako, hindi ko alam kung nag-shampoo na ba ako. So magsha-shampoo ako ulit. Kasi hindi ko alam kung nag-shampoo. Tapos meron palang comedian na sa Amerika na nakagawa na ng joke na ganun. Kasi nga, sobrang common experience niya. Katulad yung sa cellphone din. Sabi ko yung bagong cellphone ngayon, hindi mo pwedeng ibalibag, no? Kasi masyado na siyang mahal. Hindi katulad dati, pag galit ka, di ba? Babagsak mo yung telepono. Ayoko na sa'yo! Pak! Ngayon, mahal na. Hindi mo pwede. hindi mo maiwan kasi hindi pa bayad yung phone. Tapos meron ng comedian from abroad na gumawa nun. So, yun din... Na-call out po ba kayo? Hindi naman. Paano nyo po nalaman na meron? Hindi. Meron din magsabi na parang similar. So, tatanggalin mo siya. Masakit kasi hindi mo ninakaw. Oo, di ba? Sinulat mo talaga siya from experience. Tapos din meron kang kapareho. So, yung gagawin mo sa comedian, bibitawan mo siya. Hindi mo na siya gagawin. Oo. Kasi yun din yung masakit pag nag-start ka na comedian now is that ang rami ng comedians before you. So, kailangan mo talagang humugot somewhere na makakuha ka ng original material. Yes. Ang hirap mag-drop, no? Ang hirap Oo, mag-drop. ang hirap kasi, mag-drop. lalo na kung Alam mo ikaw. nagawa mo na. Yung part na siya ng set mo. Oo, tapos nakakatawa na siya. So, medyo mahirap. Pero kailangan mo lang din tanggapin. Tsaka isipin mo na lang na may darating pa. Oo, may makakasulat ka pa rin ng bago. And also, like, may ibang tao rin na siguro kailangan mag-drop because ginawa nyo na yung joke na yun na galing din naman sa inyo. Drinap diba? mo, may gumawa pa ulit. Sayang. Oo Bakit nga. pala ginawa Yun ko? yung masakit. Ituloy mo na lang. Pero ito, tatanong ko nga din sana, kung kayo ba, have you ever taken, like, hindi naman joke na kinopay nyo talaga, or maybe a concept, or Or kayo na-accuse kayo na... or na-accuse na ba kayo ever? Yes, oo. Copying? Yes, may sabi. Kapag itong joke mo, gano'n, adi tatanggalin ko. As simple as that. Oo. Kasi kilala mo yung sarili mo as a performer. Nagnakaw ba talaga ako? Nahuli ba ako nagnanakaw? O kinolot ako dahil may kapareho akong joke? So kung kinolot ka dahil may kapareho kang joke, drop mo lang. Diba? Ang pagnanakaw kasi is nakikita mo, parang every time magpe-perform siya, may 2-3 joke, 4 jokes from other comedians na nandun sa ginagawa niya. Yun na yung medyo masasabi mong nagnanakaw na siya ng joke. Pero kung ang performer, parang isang joke, kahawignig ganito, parang nagkakataon lang. So you give them the, na parang nagkataon lang na pareho. Kasi sipi mo, sa isang oras niya, isa lang yung joke na kapareho. Pero kung sa isang oras niya, 10, 15 joke galing sa iba, medyo magdududa ka na sa kanya. Parang nagnanakaw na to. And yung mga tao sa eksena, maalam na rin sila na nanonood din niyang mga yan, nakikinig din niyang mga yan, at alam nila kung tinagalog mo lang yung isang joke sa ibang bansa. So, walang kawala. Nasa sayo na rin yun kung talagang susunod ka sa rules o pananatilihin mo yung sarili mo na masasabing hack ka. Oo, hack kasi yung tawag hack comedian pag yung kumukuha ka lang ng mga jokes sa iba. Eto, curious po ako, meron ba kayong joke na sinulat nyo tapos nagkataon, may katulad kayo na ipinaglaban nyo na talaga na akin to, hindi ko to tatanggalin? Wow, parang Meron din naman. Pero kasi parang yung taste niya sa bibig mo parang hindi ka na komportabling bitawan ulit. Kahit nasabihin mong akin to, tapos kasi someone is saying na hindi totoo. So every time nasa stage ka, parang nandun yung boses ng lalaki sa utak mo na, hindi naman sa'yo yung joke niya yun. So, May nagsasalita. ang gagawin mo na boses talaga yung most annoying. Di ba? Boski na. Wala kang kwenta, na ka nakakatama. So parang may ganun siya. So hindi mo pa rin siya mabitawan as 100% as you used to. Parang yun yung masakit. Imbis pagtawanan nagkaroon pa kasi siya ng problema tuloy. Parang hindi na siya mapanat. Parang for fun na lang. And minsan parang ang hirap magkaroon ng growth pag ganun lagi mong iniisip na, ay, may kaparehas ako. Hindi ka makaka-move on eh. Laging meron pa rin sa sarili mo na, meron ka may something. So at least, sige, drop mo na and then
minsan may mga pagkakataon na pag nagda-drop ka ng ibang mga joke mo, minsan may mga kapalit yan na mga joke na mas maganda. May ano ko dyan si Nonong sinabi ako, Nonong gagawin ko ng joke na to kasi alam ko akin naman to. Sabi ni Nonong, sige gawin mo. Tapos nung ginawa ko parang hindi ko siya ma-pull off na ng 100% dahil lang dun nga sa utak ko na parang merong isang nagsasabi na May boses kinopya Kike na ko. nagsasalita. Oo, na parang, kinopya mo lang yan. Pero ito naman, speaking of dropping jokes, kasi ngayon baka we're in a generation right now that is very Woke. woke and very sensitive. I'm sure natanong na kayo nito before about, About- cancel culture in Yes. general. So have you ever had to drop jokes na ngayon because of the landscape in general ng viewers nyo? Si Nonong kasi ito, family entertainment din to eh. It's been- Rated G. Wala masyado. Hindi siya, Wala hindi masyado. siya, siguro Hindi pa- drugs na yung wala. pinaka-ano mo na topic minsan eh. Oo. Pero Tsaka siya, hindi pa naman siya boo. So, okay. Oo, Okay pa naman. okay na. Acceptable naman sa ano pag family hindi friendly siya ba? boo. Oo. Okay lang, medyo marami-rami pa Sabi mo gumagamit. yan, ha? Kakamayan kita dyan. Kakamayan kita dyan. Kakamayan kita dyan. Okay tayo dyan pag... no, organic lang tayo. Ayan, okay. halaman. Don't panic. Don't panic. Panic. Don't panic. Yung sa stand-up kasi sa amin, make sure na ang show sa live audience, madalas talaga dapat dadali mo sa live audience lang. Controlled siya eh. So, whatever topic na bitawan mo dyan, may kita mo, ayaw nila sa ganito, adjust ka kaagad. And then you can slowly say, okay, hindi pala gagana sa inyo yan. Tapos tawid ka na. So, hindi na, kasi pag online mo dinala, yung material mo, ano na siya, marami ng room for misunderstanding. Sobrang subjective. Oo, marami na hindi ko na, ba't pinagtatawanan niyo yung ganito? Kasi wala siya dun sa mismong room kung saan binitawan yung joke. Yeah. Kaya sa amin sa Comedy Manila, lalo na ako sabi ko, okay lang, mag-dark jokes kayo kung ano, pero make sure na nasa live audience lang, not online. Kasi mas maraming, hindi nila naintindihan eh. yes. Very young pa rin yung stand-up in a way. Kasi ngayon, isipin mo, ang kami ng may cellphone, access sa TikTok, lahat. So, kahit sino matanda, kahit pwede silang magbigay, may bata pa. So, may mga ganun na responsibility kami na make sure na safe yung comedian na sa live audience lang para kaya niyang bawiin agad. Yes. At saka ano din, importante rin siguro talaga yung mga followers mo ay kilala ka, ganun. Kasi mas naiiwasan yung pag-cancel sa'yo kung merong mga tao na mas kilala ka na ganyan talaga siya Oo, ganyan yung Tinanggap humor. namin siya na ganyan siya. So kung hindi kanya tanggap, ibig sabihin hindi yun yung humor na para sa'yo. So kung sila na rin yung mga taong itong nakakaintindi sa'yo na magtatanggol dun sa nagka-cancel Oo, sa'yo. siguro na-establish mo na muna sa kanila na nakakatawa ka. Yes. Para everything you write, kahit serious siya or sensitive, it will always come out as funny. Yun. So, para hindi ka makaka-cancel. So kaya Kasi yung importante. canceling din naman in a way, sabi nila 2 linggo lang eh. Parang huwag mo pansinin, ganyan, because tapos kailangan mo lang They're on to the next. Oo, and Yes. then off to the next, parang ganyan. So, huwag mo lang siya i-treat as, huwag mo lang siyang pansinin, parang ganyan. But from the start of you guys doing stand-up and up to now, have you guys had to change yung style nyo naman in general? Or wala naman masyadong changes since then? To adjust Parang to this nag-e-evolve new ka rin culture? eh. Parang Nag-evolve ganun ka eh. din. Oo. Nagmamature ka, nag-evolve ka, yung topic na pinag-uusapan mo, Nag-iiba medyo na, oo. personal na, hindi na yung gaguhan lang or Yes. bastos. Baka makabitaw ka lang ng bastos sa salita, okay ka na. So, minsan binibigyan mo din ng level up yung material mo. Tapos, para sa material, walang restrictions talaga kahit ano. Pwede. So, Kasi ngayon din po, di ba, parang hot topic din yung mga jokes about yung mga homophobic jokes or about body shaming. Yung sabi nga natin mga kanina si ganon. Tagoro eh. Oo. So, wala talagang off limits. walang Wala. off limits, pero kailangan you write the joke in good taste. Yes. Yun yung talagang gusto mo magpatawa, hindi yung Hindi maggago ka hateful, lang, hindi hateful. I think kasi isa din po kasi sa parang nakikita ko na kino-commend yung
na mga tao, yung Cool Pals and Comedy Manila, is that yung brand of comedy nyo is hindi yung meron kayong linalait na ibang tao. Yun, I think Self-deprecating. Yun, mas Mas self-deprecating. self-deprecating It helps siya. kung bumabalik yung joke sa'yo. Yes. Yeah. Babalik sa'yo. So, kahit mag-usap ka, mag-topic ka ng, kasi may joke ako about LGBT, may joke ako about religion, may joke about politics, may joke about anything na feel ko na nakakatawa, na gusto ko i-share sa audience ko. Pero may responsibility ako na yung kung may LGBT, kung may religious people dun sa audience, na they will see and hear it as a joke, na hindi to hurt their feelings. Kasi wala talagang comedian na umakyat ng stage para manakit ng tao. Totoo. Yes. Gusto lang talaga lang nila magpatawa. Gusto namin magpatawa. Yun lang yung kailangan isipin ng tao. Pag nakakita ka ng comedian on stage, walang comedian na umakyat ng stage para sirain yung araw mo. Ang totoo goal yan. namin magpasaya. takeaway Totoo yun, oo. Whatever topic, ang goal ng comedian is magpatawa, magpasaya ng tao. So wala pa po ba kayong instance that you had to apologize? On stage. On stage or kahit, Ano, kahit, even or kahit a personally. statement, ganon, for a certain joke or... Meron sa Cool Pals siguro. Naalala ko nung nagsisimula pa lang kami, kasama pa namin si Doc Chia, yung the great late Doc Chia. May isang Cool Pals na napapamura siya pag ginugulat siya. So, ginulat ko siya. Ano siya? Parang napahiya siya. Na-trigger siya, So, na-trigger siya. na-trigger siya. So, parang in a way, parang I went overboard. So, minessage ko siya. Sabi ko, pasensya na, ginulat talaga kita. So, I felt that I needed to say sorry. Kasi parang inappropriate na siya. Kasi yung sa Cool Pals minsan gagawa ng mga magkakaibigan, tapos then someone is jumping in na hindi pa naman part ng circle na ganong klaseng gagawan. okay. Minsan, Nagugulat. na ano ko. Totoo, Oo, literal. ano ko siya. So, may mga ganong moments that you have to say sorry. Pero as a stand-up comedian naman, Pushing boundaries oo, talaga pushing kasi. boundaries eh. So, parang may apology na in between. Oh, pasensya na, kala ko di pala kayo natatawa sa sa Jesus jokes, ganun. Tapos tatawa sila, tapos din tawid na. Kalimutan na agad. Ito po, may question ako. Kasi syempre, di ba, pag comedian, ang ina-expect lagi sa'yo ng tao is palagi kang masaya, palagi kang aakyat ka ng stage para magbigay ng saya sa mga tao. Was there ever a time na sumampa kayo ng stage na may dala-dala kayong mabigat na problema tapos kailangan yung mag-joke? Yes, oo naman. Gagawin mo pa rin yung kasi bayad ka. Oo. Trabaho siya eh. Alipin tayo ng Bayad salapi. ka. Dito. Huwag kang umarte dyan. Bayad ka. Sayaw! Kanta! Tanta! Ang ginagawa ng every performer, entertainer Yes. is Yes. to Kasama siya always talaga. perform at your yung best kahit na anong given circumstances. Yes. Kung parang nag-away kayo ng girlfriend mo, asawa mo, o nahirapan ka sa buhay, pero once you're on stage, escape mo na rin kasi siya. Totoo yan. That's your escape also. Yes. So parang makapagbigay ng tawa sa tao, tumatawa sila. It's a bit of healing also pag naririnig mo yung tawa nila na parang kahit na hindi ka na-appreciate ng mundo, at that moment, yung 15 minutes mo on stage, you're able to make yourself useful to them by making them laugh. Laking tulong yun sa amin. Pero yes, totoo, talagang mahirap mag-perform Totoo. na may Mabigat mabigat na dinadala. Pero yun yung matagal mong pinaractice eh. Yes. To be able to perform kahit walang tumatawa. Muscle memory na siya muscle sa'yo. memory, yung sa katitingin. Ganun. Diyos ko. Sino naman po mga nagpapasaya sa inyo kung kayo nagpapasaya sa tao? Ikaw. Ito, Yes na yes. Para sa ito, Yes na Mark. yes for Sabi ng you. mga batang yan, Sige na nga, may regalo ko sa'yo. sinoli mo na. Sorry. Siguro. Pero yun, syempre yung ano namin, mga nagpapasaya din, huhugot ka ng mga nagpapasaya sa'yo. Syempre kasama yung pamilya, hindi mawawala yan. Oo. Yung mga taong naniniwala sa'yo. At syempre, salapi. Hindi, joke lang. Omsim. Hindi, totoo. Once you start yung nag-earn ka na dahil sa isang bagay na mahal mo, like Yun, comedy, yes. ang saya makita nung na nabubuo mo lahat ng pangarap mo because nag-build ka ng effort talaga, nag-put ka ng effort na mag-perform ng maganda sa comedy. Kasi sa bahay, isipin mo, nagsimula kami, walang kinikita talaga sa comedy. Talagang buo sa open mic, gastos mo yung transpo, tapos ang bayad lang pagkain. Tapos simula kami, 150 yung kinikita. Then slowly, after 17 years, nakikita mo yung bahay mo, everything, yung mga... Ito lang din yung bayad sa inyo ngayon. Salamat. Tapos binawasan mo pa!
Naka-trigger! Trigger. Yeah, pero yun nga, to see your house and your family na unti-unti nabubuo because of comedy. Yes. Sobrang Yeah. saya nung feeling na yun. Oo. At yung nagtutour na nagpo-provide. kayo ngayon. Yes. Oo, Grabe. sipin mo, nasa Ayan. San Juan na kami ngayon, no? Totoo, di ba? Kasama to sa tour. Touring. Kami nakaka-proud. Oo. Totoo yan. Isa yon sa mga nakakapangpahappy sa amin na sobrang baby pa ng eksena, lumaki at yung buhay mo na unti-unting nababago, nakasama mo yung mga dapat tao na nasa tabi mo, may mga pagkakataon na sasabi mo, thank you, comedy. Oo. Nakapag-travel ka sa ganito, nakakain ka ng ganito. And yung makakilala ka ng mga taong makakasama mo ng matagal, yun yung mga the best dun. Saya. Nice. Ito follow up last. Kasi di ba syempre pag ginagawa mo na to ng paulit-ulit, syempre talagang meron din yung patibong na madedrain ka din talaga. Which is na-experience din sa line of work. Syempre naman, lalo kayo, umarte kayo nung umarte, di ba? Baka hindi may iwasan na hindi ka madrain. Any piece of advice po na pwede naming maging take away sa inyo na kung ano po yung ginagawa ninyo kapag pumunta kayo sa ganong sitwasyon na nadedrain kayo or parang wala na kayong motivation na magpatawa. Ano, dumede sa nanay sa lingguhan. Maghanap ka ng dede. Nay, ako naman. Hindi, humanap ka muna ng bingguhan. Sunod, humanap ka ng dede. Oo, Tabi ka na humanap dyan, ng ako na. suso doon. Nay, ako naman. Hindi ako na. Siguro, i-balance mo din. Yan, tama. Kailangan ng balanse din sa, maghanap ka ng mga hobby na magkakaroon ka ng mga panibagong interest, ganon. Kasi pag yun lang talaga yung ginagawa mo, talagang prone ka sa burnout. Kasi nagiging robot or parang nagiging paulit-ulit lang yung cycle. At least magkaroon ka ng mga panibagong experience kasi yung mga panibagong experience, maibabalik mo pa rin ito sa comedy. Mga panibagong joke, panibagong, kumbaga parang panibagong flavor, ganun. I-keep mo lang yung sarili mo as yung parang kung pagod ka na, pahinga ka konti, atras ka konti, tapos sabak ulit. Yan, tama yun. Yung work-life balance is important. Kasi may oras ka para magsulat, may oras ka sa family, may oras ka sa sarili mo, may oras ka sa friends mo. And then treat yourself from time to time. And then also, pag work talaga. Pero pag rest talaga. Pahinga ka. Pag mag-alat ka ng time sa family mo, wag mong kukunin yung oras na inaalat mo sa family mo dahil gusto mo. Hindi, kailangan fix yan. Kasi kailangan mo siya para at least yung as a comedian, kailangan mo din kasi yung experiences na yun kasi doon din nanggagaling yung jokes mo eh. So the more that you allot time to everything else, the more you have material to write and experience. So yun yung kailangan. Love it. Speaking of the people naman na nagpapasaya sa inyo, ayun, yung family, ginagamit nyo rin sila sa material nyo, di ba? Oo. Sabi mo sa FB. So, Oo. alam ba nila na gagamitin mo sila? Pag manunood lang sila. Hindi kasi bata pa eh. Pero yung panganay, 15, 16 na eh. So, pwede na siya manood talaga. So, medyo nakikita din niya yung observation ko sa mundo through my jokes. Sabi niya, oo nga, no? Gawaganon siya pag ina-explain ko pag nakikinig niya yung mga jokes ko. Pero as a parent, and then syempre yung frustrations mo as a parent, lumalabas sa sulat kasi kailangan mo siya ilabas eh. Tapos humingi ka na sa klolo sa mga ibang parents sa audience. Sino mga parents dito? Di ba? Ang hirap. And then pag pumulak sila, then yung parang support group mo na rin sila. Nakonsole ka rin. Oo, support group mo sila, parang ganyan. Sa akin kasi siya yung unang nakakarinig ng mga unang joke. Siya yung test audience mo muna. Kumbaga bago yung open mic, siya pa muna. So siya na yung nagsasabi sa akin na pangit. Or parang try mo pa kasi So in some way may mga ambag din sila dun sa material. sa material. So alam nila 'yon. Minsan nga yung mga napag-aawayan, ganun, napagtatawanan na lang namin dahil na turn I was just into about to joke. ask nga Oo, yung mga napag-aawayan ganun, ba? napag-aawayan. So siya, medyo healthy din sa amin kasi parte yun ng isang relasyon, ang magandang komunikasyon. So, Yan, tama. Period. Ako po siguro mabalik ko lang din dun sa cancel culture. Siyempre yung nangyari kay Gold. Oo. How has that affected
the scene. Kasi syempre, siya yung pinaka naging biktima ng Oo. cancel culture, na-cancel yung buhay niya eh. Totoo, yan yung sobrang bigat nung nangyari na yan. Kasi as Comedy Manila also, as a production house, we tried our best to keep yung mga comedians like Gold safe. Yeah. Kasi ano siya eh, dark humor ang material niya eh. Yeah. So parang nung nakita namin na may naglabas ng video niya na parang na ano siya, na may hate na dumarating. So we tried, nag-adjust agad lahat. Okay, for pag may mga comedians sa dark humor, wala na maglalabas online. Huwag kayo magpo-post ng jokes online. Kasi hindi kasi sa Comedy Manila yung video na yun eh. So kami sa Comedy Manila, kung mapapansin mo, bihira kami mag-post ng videos, ano lang, pictures ng shows, ganyan. Kasi gusto namin talaga live. Lalo na pag dark humor, medyo hindi siya talaga maano. So nung nangyari yun, talagang may death threats na talaga when it happened. May death threats sa venue, may death threats kay Gold, may picture ng bahay ni Gold. Oh my Then gosh. after 2 years, that happened. No? Yeah. Kala nga namin tapos na eh. Parang Grabe, 2 years later. 2 years later yun. Tagal yan. So ang problema dito sa landscape ng internet ng Pilipinas is that yung joke ni Gold or minsan yung mga jokes, sinishare siya hindi para magpatawa, kundi para mang-trigger. So yun Maghanap yung din maghanap. ng, Kaya ng yung mga maghanap Oo. din ng mga katulad nilang ng hate dun Mga sa splice Yeah. video Oo, din. eh. kaya ang gagawin, galit ako sa'yo, di ba? Itong joke na to, alam ko matitrigger ka. Bra, ito, pas pagtatawanan na gano'n. So hindi, wineponize siya ng mga taong galit dun sa topic ng joke niya. So ginawa nilang gano'n. So ginawa ng tao to share and to trigger Yeah. other people to get mad. Hindi para mag-share ng laughs. So, papansin mo din yan sa mga comedian. Kung ang comedian galit sa isang politiko na ayaw mo, di ba? Si-share mo din siya, di ba? Yeah. So, wine-weaponize yung Yeah. joke. And then it led to that. Kasi hindi nawala yung galit ng tao. Kasi talagang fuel lang nila na magalit ka Yes. sa joke. And dun sa nag-joke, nung ginawa naman yun ni Gold, para magpatawa, hindi para mang-asar. Siguro ang masamang nangyari doon talaga for me, winaponize yung joke niya. So parang nung nangyari yun, talagang nag-town hall meeting kami, tinawag namin lahat ng mga comedians together. Siyempre, to maglabas na rin ng sentimento sa nangyari. Umiyak kami. Kasi syempre, Mahirap siya i-process din. Yeah, I'm sure. And I'm sure it's very scary. Oo. Totoo. Kasi lalo na yung walang nakakita nito in the future. Yung parang nag-start pa lang yung eksena noon na wala namang naisip na meron bang mangyayari na ganito. So lahat sa amin ito ay first time. Parang So, nag-invite kami ng mga police to talk to the comedians on how to handle pag merong death threats, how to wag nyo nang patulan, and then huwag kayo masyado mayabang online kasi isipin mo comedians or any performer, pagkawari, nakikipag-retaliate tayo sa mga bashers. Hindi mo alam kung sino yung talagang siraulo na Oh, sino yung may bitaw talaga Oo. na. Tapos sabi niya, kayo yung worst na tao na pwedeng magyabang kasi sa poster nyo, nandun yung venue nyo. Ano oras kayo nandun? Yung mukha nyo nandun. So, ang dali niyong puntahan, sabi ng police. So, it was a parang wake-up call to the comedians na, or yung mga comedians na mayabang online, kala nila hanggang dun lang. Kasi minsan talaga, kasi yun din eh. For some of the young comedians, ang problem is that they think that traffic sa page nila, yung Whether good or bad. whether good or bad is good for them. Hindi. So, dapat nandun tayo, focus tayo sa, nagpapatawa ka lang, yun nata cloud chaser dapat. Di ka cloud chaser or nang titrigger ka ng tao na parang kaming pinag-uusapan yung dahil inaaway mo sila online. Hindi dapat ganun. So, naging siya, kinausap namin lahat ng comedians na focus tayo sa pagpapatawa, hindi yung gusto nating sumikat na ganyan na nakipag-away or nang titrigger ng tao. Yes. Kumbaga, mas maganda nang mahalin ka ng tao sa kung ano yung naibibigay mo. Hindi dun sa kung paano kanila nakikita na may mga kaaway. ganyan. Oo. And let this be a lesson din, just ko sa social media po, Huwag niyong gamitin yung joke as a material just to prove a point. Oo. Yeah. Huwag yung seryoso. Share nyo lang siya para magpatawa. Tsaka totoo talaga na kapag in video format na siya, iba na siya. Kasi hindi mo na magigets yung, iba po talaga yung live, yung you're in the room, Hindi mo na yung masasala kung sino yung context. manonood. Yung build-up mula ng start ng set niya, gandun. Saka yung audience online, majority dyan di nila alam pa yung stand-up.
So, Yeah. ang naisip lang nila, may isang tao nagsasalita sa stage na galit, na galit, na gustong manira. ganun. Lalo na kung sa Facebook, Diyos ko. Oo, di ba? Shout out to Facebook. Shout out sa Facebook. Talagang wake-up call yun sa lahat. Yeah. It was a wake-up call to make sure na we're very responsible where we take our comedy. Best stage para sa comedy is always live, not online. So after that, like, especially that material was very controversial. So, kayo ba, do you still touch that topic sa personal nyo ng mga sets? Or are there also any other things na parang kayo, hands off na talaga kayo? Again, walang bawal eh. So, di ka pwedeng, you cannot be afraid to tackle a topic if you think it's funny para makita ng iba na it's okay as long as it's funny. Kasi syempre may responsibility ka din sa next generation ng comedians. Pag ikaw natakot, Censorship. pero kasi ba't ka matatakot if ang purpose mo talaga magpatawa? nga So eh. dapat ganun yung establish sa mga young comedians. Dapat talaga gusto mo lang magpatawa. Please make it really funny na makalimutan ng tao na yun ang topic nyo. Pero natawa muna siya. Yun yung goal eh. Natawa ka. Puta ba't matawa ko dito? Ito, ang topic nito, masama. Ganun. Pero, Tsaka I think it has to be funny to you oo, personally. yan. Ikaw ang first audience ng joke. Speaking of The that, intention. has Tsaka there kung- ever been sorry. Ay, sorry. Kung meron ka ring ginawang joke at medyo nagdadalawang isip ka din, di wag mo muna ibitaw. Oo. May something Open mic. din na Okay. nagsasabi sa'yo. Oo, wag mo, Okay. baka may sinasabi rin sa'yo na baka hindi pa ready yung audience dito or parang, basta kung half-hearted kang bitawan, wag muna. Meron ding nagsabi niyan sa, i-guess natin yung Baklang Kanal. Si Baklang Banal. Baklang Banal, oo. Ina Evans. Yeah. Oo, si Si Ina Ina, Evans. okay, Sinabi niya din yun na parang kapag nagkaroon siya ng, yun nga, yung doubt dun sa joke, wag na lang. Oo, wag na lang. Oo. Kasi baka may hindi mo mapanindigan di ba? Saka affected yung delivery. Yes. Yeah. Parang pag nagdududa ka sa sarili mo, hindi full out yung delivery. So hindi din naniniwala yung Lalabas na audience. maganda. Oo. Yes. So I was just about to ask nga kasi diba it should be funny to you. Has there been a joke na super funny sa'yo tapos hindi benta? Oo. Or baliktad rin naman na parang Or baliktad. iffy ka na parang hindi masyado benta sa akin pero nung binitaw mo, tinry mo lang sa open mic, bentang-benta. Oo, marami. 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 yun yung importansya talaga ng open mic. Oo. Yun. Sobrang kaming jokes na, na natatawa ka pero hindi nakakatawa sa iba. Yung naalala nyo na bomb moment nyo. Yes. What's the worst that you've bombed or flopped? Baka po pwedeng i-joke nyo Dami, sa amin. Yes. Dami. Baka ito yung Oo, test dami, audience for no? that. Yung joke ba o yung binitawan namin yung joke na yun? Or yung senaryo na bumomba Talagang kami? bumomba. I think both, maybe. Oo. Kahit ano, Okay, sige. kahit ano. Ano nga yung joke? Dahil naghahanap ako ng... Meron isa overseas na mental block ako. So, Oh tapos, my God. Yeah. parang 1 minute na. Ang tagal na akong nakaganon lang. Tapos parang hindi ko na nawala ako sa isip ko kasi lumipad ako sa Singapore. Tapos nung day na yon dumating ako. Tapos sinubukan ko mag-commute from the airport to the hotel na mag-train kasi parang gusto ko makatipid. Sobrang nakakapagod siya. So, pag nakarating ako ng hotel, baka alas 3, wala nang tulog, alas 8 yung show. So, parang pagod na pagod, nilabang ko. Tapos, yun pala yun, pag wala kang pahinga, may chance na Mamahinga ka na talaga. Oo, parang ganun eh. Oo, Pag kasi yung bumabomba ka feeling, talaga, yun yung gusto dying mong on maglaho. stage. Oo, Oh. yun, oo. So, isipin mo, nilipad ka, tapos putya, nawawala ako sa set ko. Yun yung nakakatakot. So, parang nagtitigan lang kami ng audience. Tsaka Nagatagal. ang audience pa naman nararamdaman nila yan kapag awkward na yung performer. Oo, sila nararamdaman nila. Kung ano yung nararamdaman mo doon, Yeah. nararamdaman, kumbaga parang na-send may message na nahirapan na ako. Tapos mahiya ka din dun sa producer, di ba? Parang nilipad ka niya, ganun. So, yun yung parang di ko makalimutan kasi talagang hirap na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa stage sa kalimutan mo. Yung sa akin naman sa kasi Stand nagmomotor din ako nagmomotor din ako. So meron akong isang gig na tungkol dun sa mga nagmomotor din. So feeling ko, ay kaisa ko tong mga to. Parang makaka-relate sila sa akin.
Nakikringe na ako. Ayun, bomba ako. Ano Ang yung, hirap. ano yung joke? Nagjo-joke ako noon. Hindi ko alam kung pagod ba sila kasi maaga yung yung event. Tapos may mga nagmotor pa galing Maynila tapos pumunta doon sa Bataan, ganun. Talagang mararamdaman ko na nahirapan talaga ako nung na yun. At masasabi ko sa sarili ko talagang bumobomba ako noon. Pero kailangan ko siyang gawin kasi kailangan yun dahil bayad ako eh. So dahil pag ganun pa naman na hindi ka nakakatawa sa isang performance, ang haba ng oras. Parang talaga yung 15 minutes nun, parang... Ilang oras? Parang ang tagal. Parang hindi ko alam kung paano ko tatapusin ito. Alam mo, sa sobrang bad ng feeling ko na araw na yon, pumunta ako sa shrine dun sa Bataan. After nun, kasi malapit lang eh, bababa lang yun. Tas Pinasa-Diyos mo na lang. Pinasa-Diyos ko na lang na sabi ko, ano pang plano nyo sa akin? Oo. Pero ganun, kailangan mo lang din talaga siyang harapin. Kasi hindi ka magiging comedian o stand-up comedian kung hindi mo kayang i-handle yung ganung emosyon. Ang hirap tumanggap ng bayad after the performance na hindi ka masaya. Yeah, Yun you feel yung guilty. Totoo yun, mahirap tumanggap ng bayad pero kailangan Kaya pa mong Gcash na lang tanggapin. Usually Oo. Gcash. Kailangan mong tanggapin. Kasi may babayaran kang bills eh. Bibili ka pa ng sofa. Bibili ka ng sofa, di ba? Para hindi mahirap patulog. Makaupo naman si Carla. Di ba parang ang hirap ng ganong feeling. Pero kasama siya sa journey mo. Siguro yan yung care for your work yung care for your art na gusto mo talaga mag-deliver all the time. Kaya pag pangit yung performance mo, parang hindi worth it tong bayad sa... Yes. Ako may naaalala din akong yung ganyan, sa regional, parang fiesta, tas singer po kasi ako. Tapos yung kumanta ako, tas upbeat yung song, pero sobrang patay talaga nung crowd. Tapos yung sana matapos na tong kantang to. Alam mo yun? Yung walang pumapalakpak. Tapos yung feeling mo na gusto mo, di ba, nasa stage ka, yung gusto mong bumaba para makihalubilo, pero parang wag na lang. Parang wala namang papansin sa akin pag bumaba ako ng stage, tapusin na lang natin to. Ang ginagawa ko dyan, naghanap ako yung 2 taong nakikinig na tumatawa. Yun. So parang doon ako Sa kanya ka, madalas oo. yun yung mga You nag-hire perform to them na lang. Madalas yung mga nag-hire sa'yo yung... Tawa-tawa. Kasi kilala ka nila. Kumbaga yung nag-hire sa'yo, kilala ka nila. So, alam nila parang funny Oh. ka. Alam nila yun. You're doing great! Kumbaga sila lang yung pinapataw mo. Kaya doon ka naman, no? Kasi, kumbaga, fan mo sila. Kaya ka dinala dito eh. Ito pataw, ka dyan. Kumbaga, pinapa-experience nila doon sa mga tao yung na-experience sila sa'yo. Kaya lang, hindi lang siya... Nangyari sa akin yan, ganun, yung parang isa silang business, nakita-kita yung mga iba-ibang businesses. Tapos inintroduce pa ako ng hindi maganda, yung parang hindi talaga na-establish na magpapatawa ako. We have a guest speaker. Ito, magsasalita lang pala ng saglit, oh. Tapos walang stage. Tapos parang nakatayo lang talaga ako sa harap ng mga 50 lamesa. Tapos may nangyayari dito kasi may nagpe-prepare naman na magsasayaw ng mga babae na magsasayaw kasi dance instructor na yung next. Tapos ang gulo, tapos isang lamesa lang yung nasa, kung saan ako nakaharap na lamesa, sila na lang yung naging audience ko. Tapos parang may moment doon na parang naawa na sila sa akin na kailangan na nila talagang makinig saka tumawa yung 5 tao dito sa lamesa na to. Kasi ang ingay na nung buong venue na wala na parang naikinig. So parang nag-establish na ako ng connection sa isang lamesa. Tapos doon na ako umugot ng lakas. Parang ganyan. Ako isang beses na naranasan ko yan, bubble gang audition. Bubble gum. Nakapila kami doon, nandun lahat nung tapos may bibigay sa material, tapos okay, next. Ako rin, may TikTok lock. Nag-host ako doon. Siyempre, kasama ko, puro komedyante. Tapos babanat ka. Live audience, noontime show. Babanat ka doon. Siyempre, parang kailangan mong pabibo ka doon. Ganun. Tawa. Alam mo, ikaw na yung tatawa sa mic. Totoo! Kailangan mo saluhin yung sarili mo. Totoo yun. Self-love ka na lang. Totoo yun. Saluhin mo rin yung sarili mo. Kung walang sasalo, Self-love. ikaw lang ang kampi Self-love mo. lang. Pero maitawid ko na rin. Maitawid ko na rin. Kasi, syempre, you guys are known to be very funny. That's why you're achieving the success that you have now. But now na you're at this position, is there more pressure now na huwag kayo mag-flop?
parang since mas kilala na kami yung Cool Pals, kaya parang, Oo. nakakaba na pag bumomba ako ngayon. Parang, Oo, may Mas scary pressure. na. May pressure siya to keep on working harder. Kasi syempre may ina-expect na yung tao. Pero ang nakatulong, since na-establish na namin na nakakatawa kami through Cool Pals, medyo meron na kaming easy way to get their laughs. Parang ready na sila tumawa. Kasi dati, naalala mo yung pag magpe-perform kami, lalo na sa mga corporate, yung mga tao, sino yan? Ano yan? Yung parang feeling mo pa na you have to prove yourself. Oo. Ngayon, medyo... intro ka pa. Ngayon at least, pag corporate, may mga 10 Cool Pals na agad lalapit na Cool Pals kami. So medyo ikaw, Oo. okay, Palagay at ka least na. may 10 taong tatawa sa 1,000 nandito ngayon. Oo. So medyo may ano na siya. Pero always work a little bit more harder the more that you're getting the audience that you have. Kasi kailangan mo sila ma-win all the time. harder to maintain. Eh, no? Tawa ko na sa comedy special nung pumasok siya, sabi niya, "Wag kayong tumawa agad, magsasabing scripted tayo." Wala pa Wala nga pa eh. nga, oo. Kaya nakakatuwa din yung mga suporta talaga ng mga Cool Pals. Sila din yung mga pinagugutan namin sa mga bawat ginagawa namin Oo. ngayon. Ang laking ambag nila sa amin, ang daming mga nangyari simula nung sinuporta nila kami from dun sa kwarto ni GB hanggang sa nagkaroon na ng special, hanggang sa kung ano man yung abutin May namin. studio na tayo. May studio na, di ba? So, yun, malaki yung utang namin sa kanila. At yung utang na yun ay para bumawi kami sa kanila, ay magtrabaho ng... Sinusuklian ng jokes. Yes. At congratulations, Congratulations. sa inyo. Oh, thank you. Cool Pals Comedy Special. Over 1 million views. Oo diba, nga. on Awa YouTube. naman talaga ng Diyos. Nabalik na ba yung 300,000 Siyem- na ano nyo? Hindi, wala. Oo, hindi pa. Hindi. Getting there. Lahat po ng proceeds nito ay mapupunta sa Sa Amin. amin. Oo, actually. Ayun. Totoo, ano pa yun? Medyo, hindi naman yung parang, hindi kami nalugi kahit na hindi bumalik. At least kahit may konting hindi bumalik. Ang panalo na kami dun sa maka 1 milyon. Oo, sana umabot ng Panalo mas na yun. marami pang views. Kasi ibig sabihin nun, hindi naman ganong kalaki pa masyado yung Cool Pals. Malaki na siya pero hindi pa ganon. Pero makita namin na maka 1 milyon, ibig sabihin may na-reach siya na hindi Cool Oo. Pals. Kasi ang goal ng Cool Pals, yung podcast, is to promote stand-up through podcasting Yes. by yung mga host ng mga stand-up comedians. So yan, nafulfill na ng Cool Pals yung goal with this special na nilabas. Na And may 1 grabe, million you're views. trailblazers po talaga. Like, you're Ay, doing nako. so Nako, much thank for you, the thank Pinoy you. stand-up For scene. comedy. Yes. Sana Philippines in marami general. pang Gen Z na manood. Yes. Because it is your generation that will establish kung anong humor ang okay pagtawanan. And I hope yung generation nyo will be okay to joke about anything that Yes. is funny. Para at least mas maging maayos yung creative world natin na makapagsulat sila freely. Yes. Kasi pag kinokontrol natin sila na bawal yan, then mawawala yung art dun sa art form. Sana nga mas bukas yung isip ng mga Gen Z kasi in the future kayo din naman magdidikta Oo. kung ano yung nakakatawa para sa atin. So sana maging mas bukas sila at sana hindi mamatay yung kasi may mga masasabi natin na may mga topic na minsan hindi natatouch dahil may mga taong hindi May takot bukas. na. O, takot May na. takot na. Pero sana sa mga younger generation mas bukas yung isip. Oo, Mas maganda yung example nilang tatlo kasi na-enjoy Oo. nila yung tawanan eh. Totoo. Yung gaguhan, ganun. So yun lang yun. That's the simplest way to explain what we do sa stage. Yung ganyang tawanan lang. Walang... Yeah. And I quote, walang komedyante ang gustong makasakit. Oo, Yes. lahat tayo gusto lang magpatawa. And syempre, eventually, may mga sa generation nyo ay may magiging malamang komedyante din. At syempre, ayaw din niya naman pagdaanan yung magiging hirap na rin siya magpatawa dahil wala na siyang topic Wala naman. nang topic eh, no? Oo. Kahit tae, bawal. Ay, shit. Oh my God. Pwede. Wala na siya, eh, no? Oo. Di na rin tumatae mga Gen Z. So yun. Oo. I think that's a good note to Yeah. end it on. Kasi I was just about to ask you guys to, ano bang message and advice nyo sa mga aspiring comedians naman na this generation, yun nga, since you're already talking or speaking about it na. Siguro simulan mo na agad. Yun Oo. naman madalas. Start Mag-open mic. Yes, mag-open mic ka na agad, try it out, and then
para ma-experience mo agad yung tawa, yun kasi yung magtutulak sa'yo to keep working. Ano naman din, wala kaming masasabing formula sa inyo na susundan. Basta gawin mo lang dahil magkakaiba kami ng journey na pinagdadaanan. Kung ano man yung gusto mong tahakin sa comedy, ay kaisa mo kami, susuportahan ka namin kung ano yung mga knowledge o yung mga experiences na mga nadaanan namin, i-share namin sa'yo para at least mag-guide ka. Pero kung gusto mo talaga, bahala ka sa buhay mo. Kaya mo yan. Oo, gawin mo. Simulan mo lang. Hawakan ko yung tenga mo, dalawa. Gawin mo. Gawin mo. Bulbulin ka na. Puli ka na. Alam mo na yan. Pero kasama mo kami. Kasama mo kami. And Comedy Manila is the place to go. If you want Yes. to try Open Manila. Oo nga Oo, eh. please. Manood May kayo. open mic ang Comedy Manila every Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday. Punta lang kayo sa comedymanila.ph. Andun din yung mga comedy specials. So marami din. May mga Gen Z comedians na rin, may LGBT comedians, may all-women comedians. Yes. So all sorts of humor is Yes. already there for you to enjoy. So punta lang kayo. Tapos, Meron din yung lady bosses. yan, Yes. oo. Yung mga all-female stand-ups, yan. Yes. So, represented na talaga yung lahat. when May it comes to aircon at humor. may kanal. May ganun. Meron. Meron. Kompleto yan. Amoy din. Oo. Kompleto yan. Oo, kompleto. Full experience. Babalikan natin kanina, isa lang yung open mic dati. Ngayon, 4. dami, no? May 5. So, nasa sa'yo na lang talaga kung mga nakapanood ka na ng mga stand-up comedy at tingin mo, kaya mong gawin yun, ang dami nang pwedeng pagpraktisan yun. Palakpakan naman tayo. Palakpakan. Salamat, guys. Thank you so much. Thank you. Pero baka naman pwedeng i-guess din yung Oo. Triggered sa Cool Pals. Oh, pwede Baka- naman. Kung gusto nyo ng Gen Z, kami Let's naman. go. Wait, bago Let's go. mag-wrap up bilang Bilang mga cool cool pal, pal. baka pwedeng pamura naman ako. Pamura naman kami. Sabihin ba na 3? Kaya Ashley. Ashley. Sean Lucas. Chandler. Okay. Sige. Teya, Shan. Teya, Sean, Mark. Ano na? At ay Ilonggo no. Oh, sige. Tapos, Ako, Chinese TV. GB. Okay. Sige, ako muna. Yung mga host ng Trigger. Si Teya, Sean, Mark, gustong sabihin sa inyo na mahahampas kayo ng sawadikak. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung tsura ng sawadika eh. So sana sa mga nakikinig ng Triggered, paki-drawing lang po kung ano yung tsura ng sawadika. Nang Kasi minsan malaman nasa na loob ba ng touch case yan eh. Oo, minsan nasa loob ng yan. touch Nasa case, nasa ibabaw loob ng ng tokador. helmet. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng sawadika ni Nono. Ako naman si Chinese. Ako, Chinese GB ah. Chinese TV. Ano pa ka Teya, ano? Mark ka? Sean. Sean ah, Mark ka? Oo. Ha? Kayo ah. Apabata nyo ah. Kayo, kantahan ko kayo dito sa Triggered ah. Para ma-trigger na kayo ah. Ako kanta favorite song Chinese sa kalumpit. Sakto, 3 kayo. Chede kong kong kwai la. Chede kong kong kwai la. Chede kong kong, chede kong kong. Chede kong kong kwai la. Thank you. Thank you once Salamat. again. And Thank thank you din sa pagtanggap sa amin ng Vault. Please visit them at O Square 2 Green Hills Shopping Center inside Tito's Latin Barbecue and Brew. And please, sana GB, may anything to promote. Saan po namin kayo mahanap? Okay, salamat pala sa lahat na nanonood sa amin sa Singapore nung March 1. Iniimbitahan ko kayo bukas sa aking hour special na gaganapin sa Arete, sa Katipunan, sa Ateneo de Manila University entitled Beta Days. Yan po ang recording ng aking hour stand-up special. Sana supportahan nyo. Gagawin niya sa Katipunan kung saan ako lumaki nung 80s, 90s hanggang sa naging magulang nung 2000. At salamat sa pinakamamahal kong producer yung si Hazel, nakabatch ko sa Miriam College. At masaya ako nasa Katipunan ko gagawin yung special. Sana Sold out panoodin na niyo. natin yan, guys. Oo. Let's go. Yes, sir. Ayun, supportahan niyo po ang aming ang Comedy Manila, ang Cool Pals, ang aming mga social medias. At ayun, nag-i-stream ako ng mga games ngayon. At tsaka Oo sana makapanood kayo at maka-participate kayo. Magkakaroon kami ng Tekken Tournament. At may mga maglalatag mga merchant dyan. ng Oo, mga mahilig sa retro games. retro games, yung mga lumang Toys. Game Boy.
kompleto yan. So, yan, punta lang kayo sa Cellar. Every Sunday ang aming recording. Tapos magkita-kita tayo doon. Tapos apiran tayo. Ayun, kung gusto nyo kaming, kunyari, ma-invite nyo kami sa lugar ninyo, message nyo lang yung Cool Pals. Yan. Yes! Puntahan natin yan. Maraming Thank you, guys. Salamat! Ang Thank you. saya. Magpapapicture ako. Yes! Punta ka. Actually, after. Next Friday ulit, mga ka-triggered, 7 p.m. Catch us on ATM's YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, ATM's official Facebook page. And please rate us 5 stars on Spotify and follow our official TikTok account that's triggered_ATM. And mapapanood nyo na rin kami sa Kapuso stream every Sunday, 3:15 p.m. That's another episode. Bye-bye! Bye-bye! Yahoo! Papadede.